Update sa Daytona Super Stock Pulley tsaka sa Daytona Carbon and Kevlar Clutch na kinabit ko kay ADV after 2,309 kilometers na tinakbo niya. Current mileage ni ADV is 46,071. Nung kinabit ko yung Daytona Pulley tsaka yung Daytona Clutch, mileage niya is 43,762. Ngayon exactly 2,309 kilometers na yung tinakbo niya. Check natin ngayon yung condition ng pulley tsaka ng clutch. Itong Bell na Daytona nasa 200 plus kilometers pa lang yata yan. Kasabayan nung kinabit ko to, mga nut ng RDNA. Tanggalin natin itong pulley. Ito ay stock drive face. Mapapansin nyo, dumidikit siya dito, yung pulley. Pinakalkal ko kasi yung flyball ramp nun. Pag dumidikit dito yung pulley, syempre, sumasagad yung belt. Ayan yung mga marker ko. Bura na siya. So, angat dito yung belt. Dilink ko din yung vlog niyan para makita nyo rin yung process nung tinotono ko siya. Dito na super stock pulley. Dito na din yung slider piece. RDNA na 1mm tuning washer. Stainless. Bushing na gamit ko naman, stock length, pinatabas ko kasi ito. Sun Racing na ceramic pulley bushing. Ito yung sinasabi ko na pinakalkal ko yung flyball ramp. May stopper kasi yan. Pinakalkal ko na para sureball na magdidikit, para mas dudulo. Pwede naman di pakalkal yan. Pero dapat stock lang yung length ng bushing na ilalagay nyo kung magsa-ceramic pulley bushing kayo. Kaya ako naman nilagay yung ceramic pulley bushing para makuha ko yung arangkada na gusto ko. May kabigatan kasi itong pulley na to. Siyempre, yung drive face, stock din. Kaya medyo mabigat din talaga. Hinabol ko lang yung weight nung sa K-Works pulley na gamit ko dati. Yung gusto kong arangkada. Na magaan yung takbo niya sa starting. Bola, Daytona din to. Bagong kabit lang din yan. Wala pa naman siyang kanto. Actually, hindi man talaga nagkakanto yung mga bola ko na. Kasi naka-grind na yung edge nito. Naka-chamfer siya. Para pag umagat na yung bola, hindi siya kakaskas dito sa matalas na part. Inariskin talas sa edge ng backplate. Check natin na malapitan yung mga bola din. Walang flat spots. Wala ding flat spots. Walang flat spots. Walang flat spots. Walang flat spots. Walang flat spots. Daytona slide piece, mabilis siyang lumuwag, napansin ko. Mas makunat pa rin yung gamit ko na stock ng pang 160. Ito, hindi masyado. Ito, medyo mahigpit pa rin. Pwede pa naman to. 1,000 kilometers. Pangalawang set ko na kasi ito eh. Yung unang nilagay ko dito na slider piece. Pagbukas ko na siguro mga 1,000 kilometers. Maluwag na siya. So, gagamitin ko na lang ulit dito yung stock ng pang 160 na slider piece. Sana ma-improve nila yung material nito. Para lang siyang yung sa mga click na 125, 150 dati. Parang ganun, mabilis lumuwag. Yung pang 160 kasi makunat na. Pero yung pang 160 hindi nangangain ng poste yun. Itong Daytona din naman, hindi naman siya nangangain ng poste. Makapal pa rin, wala pang uka, kumbaga yung mga poste. Normal naman yan na may konting gas-gas kasi nag-slide yan up and down. Direction kasi ng ikot ng pulley pag nakakabit na, pag ganun. So, andito yung puwersa. So, itong part na to, ayan yung nagagas-gas. Parang dyan yung force. Pagka sobrang kunat naman ng slider piece na nilagay mo, kakainin naman niya itong poste, yung gilid. So, Daytona, hindi naman. Okay naman, wala naman. Hindi naman siya kinain. Tingnan nyo, yung kabilang side, wala kasi wala dito yung puwersa pag umiikot na yung pulley. Meron man, konting-konti lang. Dahil minsan masikip. Pero siya, hindi siya nangain ng poste ng pulley. Tsaka siguro makunat din yung material na ginamit dito kaya hindi siya basta-basta nauubos. Yung mga flyball ramp okay din naman. Tsaka yung gilid, yung ramp wall, walang damage. Yan, wala, okay siya. Bushing sa gitna. Hindi naman siya lumuwag. May nakita kasi ako ng parang natanggal yung nasa gitna. Pero ito so far okay naman. Hindi siya maluwag. Ceramic pulley bushing, tingnan natin. Yung play. Okay naman siya. Sakto pa rin yung gap. Minimal lang yung play. Which is normal na may play ng konti. Kasi hindi yan mag-aangat baba kung sobrang higpit niyan. Makunat din yung ginamit na material dito. Yung metal part na yan. Hindi siya maluwag. Surface ng pulley. Wala namang uka or walang bewang. Kita rin dito na dumidikit siya sa drive face. Yung marker ko, ayan, bura din hanggang dito. Sagad yung angat ng belt. Okay naman yung dulo nito. Malakas din naman. Pero ang importante kasi sa akin, arangkada. Na makuha ko yung gusto kong arangkada. Para syempre, gusto ko yung takbo. Nakuha ko naman yung tono dito ng sa preference ko. So, okay pa yung pulley natin sa 2,000 kilometers. Kaya din malinis pa yung panggilid ko kasi nga, kakabaklas ko lang yan. Nung kinabit ko yung bell ng Daytona. Baklasin naman natin to.
RDNA na stainless bell nut. Ang gamit ko itong Daytona clutch bell na walang groove. May mga marka nung dating groove nung sa isang gamit kong bell na linear groove. Yung galing sa lining. Hindi pa rin siya totally naubos kasi nung kinabit ko to. Kasi ang una ko nilagay dito yung knurled yung groove. Nakain siya eh. Last kumain ito sa una. Pero ito torture test ko to kasi meron na akong extrang lining na galing kay Daytona. Carbon and Kevlar clutch. Ang NMAX yung mahaba yung lining material compared sa stock. Ito yung ilalagay ko ngayon dito. Ipapartner ko siya dito sa Daytona bell na walang groove. Tapos itong current na gamit ko na Daytona clutch. Ito naman yung ito-torture test ko. Gamit itong bell nila na may groove. Ang kinis niya, medyo naubos din ng konti. Kasi nga nung kinabitan ko to nung naka-groove na bell ni Daytona, nakain eh. Smooth siya. Pero konti pa lang yung nabawas sa kanya sa paggamit ko. Halos wala ang bawas eh. Yung groove lang talaga na pumakat. Ganito yung itsura niya dati. Nung bago ko ikinabit dito yung may groove. Ganyan yung pakat niya. Lapat siya lahat. Dun sa gamit ko na bell na speed tuner Labo wing bell na naka-linear groove. Pumakat talaga siya lahat. So ang ganda ng kapit. Tapos wala akong nararamdaman na dragging nun. Tsaka slippage. Magandang kapartner din siya nito. Daytona Carbon and Kevlar clutch. Itong speed tuner na super Labo wing bell na naka-linear groove. Dito naman sa Daytona na bell, okay din siya. Wala rin nararamdaman na slippage tsaka dragging. Pero yun nga, wala pa siyang 200 kilometers ka nagagamit. Kaya kailangan ko pa siyang testingin bago ako makapag-verdict kung okay talaga siyang magka-partner. Pero so far nga, maganda yung performance. Walang dragging at slippage. Itong Daytona Carbon Kevlar clutch, tsaka itong Daytona bell na walang groove. Ang napansin ko lang, mas dumadamba dito. Yun kasi ang difference ng may groove. Kapag lumapat na yan, mas kapit talaga yan. Na mararamdaman mo yung kapit niya. Malakas yung damba. Although ito, madamba din to. Maganda rin yung kapit. Pero may konting-konting difference sila. Sa pakiramdam ko sa experience ko. Pero ito, pwede mo naman tong ipag-groove eh. Palagyan mo siya ng linear groove. Baklasin ko rin muna tong clutch para mas makita natin ng malapitan. Racing DNA, 41mm torque drive nut. Makintab na siya, pero wala akong naramdaman nga na dragging tsaka slippage. May kukumpara ko sa stock, mas kapit to dun sa kapartner niya na bell, kahit walang groove. Yung material kasi nito, iba sa stock. Carbon and Kevlar yung material. Yung stock is parang asbestos. Tanggalin din natin kasi papalitan ko nga siya ng bago. Itong clutch springs na gamit ko dito, Daytona din na bagong kabit, 1000 RPM, pang NMAX. Okay naman siya, gusto ko yung kagat tsaka yung bitaw niya. Hindi mo nga lang siya matanggal ng ganyan. Pinupukpok ko pa yan bago ko matanggal. Pero parang ganun din naman yung isa kong gamit na clutch na kasama ng Labo clutch. Siguro yung butas talaga nito. Medyo masikip ng konti. Smooth pa rin yung galaw niya. Minimal play. Itong isa smooth din. Minimal play. Itong isa smooth din. Tapos minimal play din. Yung loob ng pasukan ng poste, wala siyang damage ako nakikita. Hindi siya lumuwag, makunat yung material. Kasi yung poste, metal, ito is alloy, para makunat siya. Siya basta-basta na gas-gas. Yung sabitan naman ng clutch springs, okay pa rin siya. Konting gas-gas lang. Siyempre, kapag kabit baklas, normal yan. Yan, nakita niya, konti lang. Normal lang yan. Wag lang yung parang mapuputol na. Clutch springs, konting sundot para matanggal. Yun, tanggal na. Kabilang side naman, nakabitan ng clutch springs. Konti lang din yung gas-gas. Hindi siya sobrang lalim. Kapraso lang. Thickness ng clutch material, kapal pa rin. Makunat din kasi itong clutch na to. Hindi siya basta-basta mauupod. Lalo kung normal lang yung bell na gamit mo, yung walang groove na bell, tagal talaga nito mauupod. Pero maganda yung kapit niya. Yun nga, walang dragging at slippage siya kung naramdaman. Yan, okay pa itong clutch natin. Daytona Carbon and Kevlar clutch. Pang NMAX, pasok sa mga Honda. Click ADV PCX. 125, 150, 160. Tsaka airblade. Nakabit ko na yung bagong clutch na Daytona Carbon and Kevlar clutch sa stock clutch housing. Nakabit ko na rin yung clutch springs. Install ko na lang to kay ADV tapos okay na to. So ang next na nito is yung long term usage, mga 10,000 kilometers. Tapos i-update ko ulit kayo sa condition nitong clutch tsaka nitong pulley ng Daytona. Tapos kasama na rin dun yung bell syempre sa longevity test na yun. Pero so far okay yung performance ng mga Daytona parts na nakabit kay ADV 160 ngayon.